Good day mga pa-Jaffers, this is International Master Jem Garcia and welcome back to our YouTube channel. So ngayon po patuloy tayo sa pag-aaral sa mga games sa Tata Steel Chess 2024 at ang napili po nating laro ngayon ay yung laban ni World Champion Ding Liren kay Super Grandmaster Gukesh D. So actually ito pong si Gukesh, isa siyang upcoming Super Grandmaster na kasali sa candidate, so pwedeng ito ang maging next World Championship Challenger. Tingnan po natin ano nangyari sa laban nila ni World Champion Ding Liren. So dito po white si Gukesh and black si Ding Liren. Ito nag-start with E4. Ayan. So E4, E5, Knight F3, Knight C6. Pagka Bishop C4, nag-Knight F6 si Ding Liren. So parang inviting siya doon sa fried liver attack, yung Knight G5 ideas, no? Pwedeng gumanyan. Tapos of course yung F7 hindi na po yan madidepensahan, kaya magdi D5, capture, and then ang main line is Knight A5. Tapos itong laban dito ay napaka-gulo. Ayan, so magche-check yan, mag-C6, magulo yung bakbakan dito no. So parang ang gusto ni Ding Liren dito, attacking chess ang mangyari. Kaso nag D3 lang Gyoko piano ang pinasok ni Gukesh. So nag Bishop C5, C3, D6, and then A4. So ayan po yung parang makabagong ideas sa Gyoko piano. Queenside expansion kagad, pero yan ini-stop with A5. Ayan, so A5 ang ginawa ni Ding Liren. So dito po, ang pinili na linya ni Gukesh ay yung very aggressive with Bishop G5. Ayan, so yan po, very aggressive yan. Ipapakita ko mamaya kung bakit. Ang usual lines dito, nagkakasling lang. Ayan, so yan po ang main line dyan. Ipapakita ko lang kung ano ang usually nangyayari. So pagkakasling, magkakasling, Knight B D2, H6, Rook E1, tapos magbi-Bishop E6, H3, tapos yung Knight iikot, pag ganyan, papuntang F5, so medyo makunat na labanan lang. Kasi yung Bishop G5 kasi, inviting po yan yung H6, pagka Bishop H4, palagi yan G5, tapos pwedeng umatake sa king side ang itim. Actually, ito favorite line ko to as black, no? Kasi nilalaro ko rin po ito as black. So Bishop A7 ang ginawa muna, nag Knight A3, develop sa pagilid, Queen E7, Knight B5, Bishop B6, and then pagka Queen B3, ayan na, nag G5. So ayan, makikita natin may pawn storm na sa king side, so hindi na po pwedeng mag-castling king side si Gukesh. So pagka Bishop G3, castling, syempre hindi ka na pupunta dito kasi naka-ready na po yan. Kumbaga yung atake ng itim, nakaamba na. So na-forced si Gukesh mag-castling queen side. So yan siguro ang plano niya, opposite sides castling, tapos magiging magulo ang laban. Ayan, so nag-Knight H5, D4, E takes D4, and ito ang unang inaccuracy sa laro, nag-Knight B takes D4. Ayan, inaccurate. So, kailangan daw Knight F takes D4. At least, makikita natin dito, yung Knight po papunta sa gitna. Kasi ang nangyari, no, pagka Knight B takes D4, tinamaan ng G4, yung Knight ngayon ni Gukesh na punta sa gilid. At yan, medyo passive yung Knight sa gilid. No? So, kinain, capture, tinanggap ang pawn sacrifice with Queen takes E4, Rook HE1. So magiging very very passive itong queen kasi kulong na po yan. Ang only way na ma-save ang queen, Queen H7. Ayan, so very passive. At dito na yung critical position na merong napakagulong linya, kailangan pasukin si Gukesh na hindi niya ginawa. No? Ginawa niya kasi isurok dito, nagpasib-pasib muna ng konti, siguro gusto mag-battery sa open file. Ang kailangan niyang gawin is Bishop D3. Ito na po yung medyo aggressive na linya. Ipapakita ko ang engine line. So, syempre, Bishop D3, under attack ang queen, kailangan umiwas, Queen G7,
and then knight g6. So kung mapapansin po natin, itong rook nakulong na sa f8. So hindi na po yan maisasalba kasi kapag halimbawa mag-rook d8 yan, may bishop h4, kulong na naman. So hindi na useless na rin igalaw yan. Pagka nag-rook d7, of course, merong check. Tas king h7, marami ng discovered attack na pwedeng mangyari. Pwedeng mag-knight f8 lang muna, tapos kain ng rook. Tas pwedeng balikan yan eh. Mati na pala. So queen f8, rook f8, hindi na pwede yung ganyang gagawin. Ayan. So pagka knight g6, ang gagawin is knight takes g3, knight takes f8, king takes f8, fg3, pagka knight takes d4, queen d5, queen g5 check. Yan po ang linya ng engine kung saan makikita natin quality up ang puti, pero lamang naman ng dalawang pawn ang itim. So around equality lang ang kakalabasan. Ayan. Kaso hindi gumanyan eh. Ang ginawa, nag-rook dito lang. Gusto niya, nakadepensa siya dun sa d4. Ayan. So pagka rook dito, bishop d7, nakapag-develop. And take note, pag kumain ka dyan, ma-open lang yung mga files papunta sa king. So halimbawa, kumain ka dyan. Pwedeng capturein muna yung bishop. Tapos, knight b4. Ito po yung malakas na tira kasi marami siyang threat. Meron siyang threat na knight a2 check and knight d3 check. Yan po ang threat niyan. So halimbawa battery sa e-file, merong d5. Ayan. Makakapasok na yung knight, pwede dito or pwede dito. At halimbawa, pagka pumasok ang knight dyan, dire-diretso pati yung queen papasok na rin po. Ayan. So pagka kumapture naman, merong rook b8 and baksak ang bishop. So hindi siya pwedeng kumain dyan basta-basta. Ang ginawa, nag-bishop d3, queen g7, bishop f5. So ang nangyari, one pawn down po si Gukesh, no? Yung sinacrifice niyang pawn sa gitna. Pero ang ginagawa niya, pinapalit lang niya ang pyesa. So nawawala yung compensation ng pawn. So pagkakain ka in queen g5, queen b5, dito na force na siyang pumunta sa endgame na medyo tagilid. Ayan. So ang best move niya is kumain, capture, knight e3 para mapalit ang queen. So queen takes b5, a takes b5, and then pagka knight b4, knight takes g4. Ito na ang best line para sa puti. Ayan, so mapupunta sa endgame medyo tagilid kasi ang pawn sa queen side wasak-wasak. Pero at least matagal pa ang kanyang paghihirap. Kasi ano ang pinili niyang linya? Nag-rook e3. Pinili niyang linya yung equal ang pawn pero under attack ang king. So knight takes g7, king takes g7. Of course, take note, too late na po para pumunta sa endgame kasi ito, one pawn down kang buong buo tapos basag pa rin ang pawn structure. So, hindi na po pwedeng pumunta sa endgame. So, pagka d5, rook e3, fe3, knight b4, dito makikita natin ang pawn ay equal, capture, and then rook e3, pero yung king niya under fire kasi wala pong dumidepensa. No? So, ito under attack, persado mag-bishop f4, queen f5, and yung atake po hindi na mapigil. Kasi meron ng knight a2 check, ayun na naman ang check, or knight d3 check. So yun ang dalawang malakas na threat ng itim. So pagka queen b5, napigil nga yung knight d3, meron namang knight a2 check dito naman sa gilid na pasok. So ipapakita ko lang pala paano kung ang knight a2 naman ang pinigil. Ayan, so paano kung in-stop yan, meron naman dito sa gitna. Knight d3 check, pag king d1, kakapturin, and of course, matchas. So, ibalik po natin. So, nag queen b5, knight a2 check, king d1, queen b1 check, king e2, and then ito ang good move, queen g1, threatening checkmate sa c1. So, hindi po pwedeng kainin kasi matchas na naman. So, under fire na talaga dito yung king
ang dami na pong threat, mahirap na po depensahan. Ayan, so dito under attack rin ang pawn sa G2. So persado mang King D3, kaso may Knight B4 check, King D4, napunta na sa gitna yung King, Queen E1, under attack yung Rook. So Rook D3, Queen E2, and then pagka Rook C3, Queen D2 check, King C4, Rook E4 check, and dito nag-resign na po si Gukesh kasi mate na ang king niya. So pagka ng King B3, merong check, check, and checkmate. Ayan, so napakaganda nung game dito ni Ding Liren. Ito ang actually ang first win niya sa classical game since becoming world champion. Tama ba yun? Ay, hindi. First win niya sa 2024. Ayan, so tignan po natin ang ating standings. Ayan, so 2.5, leader si Firouzja, tapos si Anish Giri, tapos si Ding Liren nakaabang lang with 2 points. So marami po nakaabang, si Nepo, si Abdusatorov 2 points, and the rest 1.5, 1 point, and ang kulelat po yung Women's World Champion si Juwen Jun, 0.5 out of 3. Medyo mabigat talaga ang labanan kasi puro 2700 Super Grandmasters ang kasali dito. So ayan po ang ating video for today. Hopefully na-enjoy nyo po ito. At kung na-enjoy nyo, please like this video and subscribe to our YouTube channel. This is International Master Jem Garcia. See you again next video. Bye-bye.